ka ng dalawang pagpipilian. Isa para sa proteksyon ng iyong pamilya laban sa mga banta at isa pa para sa pang-araw-araw na gastusin. Alin ang pipiliin mo? Madaling sagutin, di ba? Ngunit paano kung ang tanong ay tungkol sa isang bansa? Ang Pilipinas, ang bahay natin. Tila simple rin ang sagot, pero ang totoo, mas komplikado ito kaysa sa iniisip natin. At dito pumapasok ang tinatawag na confidential at intelligence funds ng gobyerno. Pero bakit nga ba sila nagiging kontrobersyal? Ano nga ba ang halaga nito para sa bayan? At higit sa lahat, bakit hindi dapat basta-basta tanggalin o bawasan ang mga puntong ito? At ano ang kumakalat ngayon sa social media at sa mga media patungkol sa paggamit ng pinakamalaking halaga sa Office of the President? Halika, ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Ayon sa ulat ng Commission on Audit o COA, ang Office of the President ang pinakamalaking gumastos ng confidential at intelligence funds noong 2023 na umaabot sa 4.56 bilyong piso. Pero teka, bago tayo magulat o magalit niyan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka, kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Alamin muna natin ang konteksto. Ang mga pundong ito ay hindi basta-basta iniisplika o inilalabas ng opisina. Ano ang layunin nito? National security. Oo mga kaibigan, you heard it right. Ang confidential funds ay ginagamit para sa mga surveillance o espiya laban sa mga banta sa bansa tulad ng terorismo, krimen at kahit ang mga insuherensya ng NPA. Samantalang ang intelligence funds ay para sa mas malalimang operasyon na direktang nakakaapekto sa pambansang seguridad, katulad na lamang ng pagdedepensa natin laban sa China. Sa madaling salita, ang pondo ay hindi gastos lang. Ito ay investment para mapanatili ang ating kaligtasan. Pero teka, ngunit sasabihin ng ilan, hindi ba mas magandang gamitin ang pondong ito para sa edukasyon, pabahay o kalusugan? Oo, may punto sila at totoong mahalaga ang mga programang pangmasa. Pero ito ang tanong, kung hindi ligtas ang bansa, paano uunlad ang edukasyon? Kung puno tayo ng banta, paano tayo magkakaroon ng espasyo para sa mga proyektong pangkomunidad? Ang dating Commission on Population and Development Undersecretary Juan Antonio Perez ay naniniwalang maaring gamitin ang pondo sa human capital, ngunit hindi ba't mas malaking kapital ang buhay mismo? Therefore, dahil dito, mahalagang maunawaan na ang confidential at intelligence funds ay bahagi ng mas malawak na plano. Ang pagtatanggol sa bansa ay hindi lamang sa pisikal na anyo, mula sa pagpapalakas ng ating depensa laban sa mga dayuhang puwersa, lalo na sa issue sa West Philippine Sea at pambabraso ng China, hanggang sa pagsusugpo ng lokal na insurensya. Ito ang mga larangan na hindi kayang tumbasan ng mga regular na programa ng gobyerno. Pero may isa pang mahalagang punto, ang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ay dapat limitado sa mga proyektong direktang nakakatulong sa masa. Ang mandato ng bawat ahensya ay dapat nakaayon sa kanilang layunin. Sa makatuwid, ang malaking bahagi ng pundong ito ay dapat mailaan sa mga ahensyang may direktang papel sa seguridad ng bansa tulad ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, Department of National Defense o DND at Philippine National Police o PNP. Kung tutuusin, ang halagang ginagastos ng gobyerno sa confidential at intelligence funds ay hindi gastos, kundi pagbabayad sa kaligtasan at seguridad na ating tinatamasa araw-araw. At sa pagtatapos ng araw, kailangan nating balikan ang mga pinakamahalagang tanong. Kapag tinanggal natin ang mga pondong ito, sino ang magtatanggol sa ating bansa laban sa mga banta? Sa huli, ang debate tungkol sa confidential funds ay hindi lamang usapin ng pera. Ito ay usapin ng prioridad. At kung ang prioridad ay ang ating kapayapaan at seguridad ng bawat Pilipino,
Hindi ba't tama lang na unahin natin ito? Dahil kung walang kaligtasan, paano tayo uunlad bilang isang bansa? 1:10 verse 11. Ang mabubuting pastol ay binibigay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sa gitna ng mga usapin tungkol sa confidential at intelligence funds, maaring tanungin, paano ito nagiging kaugnay sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos? Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang isang tunay na tagapangalaga ay handang magbigay ng lahat para sa kapakanan ng kanyang nasasakupan, tulad ng mabuting pastol natin na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang gobyerno ay may tungkuling tiyakin ang kaligtasan ng sambayanan, maging sa pamamagitan ng tahimik ngunit mahalagang gawain tulad ng surveillance at intelligence efforts. Subalit tulad ng isang mabuting tagapangalaga, kailangang maging tapat at makatarungan ang paggamit ng mga pondong ito. Ang bawat desisyon ay dapat batay sa layuning protektahan at paglingkuran ang mga tao. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging katuwang ng ating Panginoong Diyos sa pagbibigay ng kapayapaan at kaayusan sa ating lipunan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong maunawaan ang mahalagang isyu na hinaharap ng aming bansa. Sa gitna ng mga kontrobersya at tanong tungkol sa mga pondo, bigyan niyo po kami ng karunungan upang makita ang tamang layunin ng mga ito, ang protektahan ang aming bayan at palakasin ang aming kaligtasan. Itinataas namin sa iyo ang aming mga pinuno. Loobin mo sila na gamitin nila ang mga yaman ng bansa ng may katapatan at pagsunod sa iyong kalooban. Turuan niyo po sila o aming Panginoong Diyos na maging mabubuting pastol na inuuna ang kapakanan ng kanilang nasasakupan higit sa kanilang sarili. O aming Panginoong Diyos, patuloy mo pong bantayan ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan at lakas ng loob sa harap ng anumang hamon. At para sa mga taong nanonood at nakikinig ng content na ito, dalangin namin ang iyong gabay sa kanilang buhay. Palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya, pag-asa at pagmamahal sa bayan. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin o aming Panginoong Diyos. At patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.